Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa ay sa araw na ito ay muli tayo na kagalakan natin na tayo po'y makadalo, makapakinig ng kanyang mga salita. At katulad po ng inawit ng ating kapatid, burning the midnight oil. Sino po ba dito naghahangad? Sabi doon sa awit, there is a virgin bride burning the midnight oil. At alam niyo po ba yung kanta na to, awitin po ito. Ito po mga kapatid ay galing doon sa Matthew chapter 25. Na hayaan niyo po na basahin ko, pansumandali lamang po mga kapatid. Sabi po dito sa chapter 1, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Na meron pong 10 virgins na naghihintay, mga kapatid, na meron mga lampara na tangan-tangan mga kapatid. And 5 of them were wise and the 5 were foolish. Na take note nyo po, yung 5 po ay wise at yung 5 naman ay foolish mga kapatid. They that were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. Magkaiba po yung ugali ng mga wise sa mga foolish mga kapatid. Na yung mga wise, sila po ay, pasiguro po sila, mga kapatid, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept, and at the midnight, yun inawit po natin, at the midnight, there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. After came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Ito po yung sabi ng Panginoon, watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh, for the kingdom of heaven is as a man traveling into far country. At hanggang doon na lamang po mga kapatid, na watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. At alam niyo po ba mga kapatid, napakaganda nung inawit natin. Dahil sabi ko, sa tingin ko ay ito ay parang tutugma sa ating pong topic ngayon na tayo po ay nasa part 7 na po ng Pergamian Church Ages, mga kapatid. Part 7 at meron po tayong subtitle na The Warning in Rewards. At alam niyo po ba itong mga talinhaga ito na kung titingnan po natin, ito po ay warning. Pagpapaalala po. Kaya po, di ba, sabi doon, watch therefore. At sinabi rin po doon sa kalagitnaan, doon sa verse 6, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. At mamaya ay mas higit pa natin na nawa loobin ng Panginoon na mas meron tayong daanan dyan mamaya sa ating topic at madaanan po natin ng maayos at maigi mga kapatid na mas sigit pa natin maunawaan na kinakailangan meron po tayong ginagawa ngayon sa panahon natin. Yaman patuloy tayo nakakapakinig, warning na mga pagpapaalala mga kapatid, kinakailangan na tayo po ay meron paggawa. At tayo po ay tumungo mga kapatid sa pagbabasa ng banal na kasulatan at sabi po dito sa Revelation chapter 2, ang babasahin na lamang po natin ay ang chapter 16 at 17 ng Revelation chapter 2. Ako po ay samahan ninyo mga kapatid. Sabi po dito, repent or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Verse 17, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth
saving he that receiveth it. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita. At tayo po ay pandalalian pa manalangin, mga kapatid. Hallelujah. O dakilang Diyos, minsan pa po kami po ay dumadalangin, dumudulog sa iyo na may pagpapasalamat sa aming mga puso. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na sa bawat araw ay kinikilala ka namin na ikaw ang dakila na sa lahat ng bagay sa aming buhay, na the great provider, the great healer, at anuman, Panginoon Diyos, na mga pangangailangan namin, Panginoon Diyos, na spiritual man ito o sa physical, ay patuloy ka na tumutugon. At yamang, Panginoon Diyos, na meron kami confidence na lumalapit sa iyo, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito na dumudulog na minsan pa ay pagpalain mo po ang aming munting Bible study sa umagang ito, na kami po ay tatalakay muli, magpapatuloy sa aming series na Pergamian Church Ages. Nanawa, Panginoong Diyos, na hindi lamang po madaanan namin yung patungkol sa mga nakasulat dito, Panginoong Diyos, kundi higit pa po namin na maunawaan ang mga hiwaga na yamang, Panginoong Diyos, ito ay revelation. Nawa, Panginoong Diyos, ay higit pa po ito na magbukas sa aming mga kaisipan, sa aming pananampalataya, sa aming mga puso, na higit na magtumibay kami sa pananampalataya habang nakikita namin yung mga history, yung mga bagay na pinangyayari mo, Panginoong Diyos, ay higit pa po kami na lumagak sa pananampalataya. O Panginoon, na nawa ay gawin mo lamang, Panginoong Diyos, na ako'y itago sa likodan mo, na ikaw ang makita ng aking mga kapatid, na maging pagpapala ang aking labing putik, na nawa, Panginoong Diyos, ito'y gamitin mo at pawa ang iyong salita ang siyang maipahayag at hindi lamang kaisipan ng isang tao. At sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong gawain, ang aming araw, ang aming mga kapatid na nasa baba, at bawat bahagi ng ministry, kami po ay nagpapasalamat dahil alam namin na lahat ng mga bagay nito ay ikaw ang gumagawa sa aming mga buhay, kaya nailalagak rin ng aming mga buhay na simple lamang na pagpunta dito sa bahay sambahan, Panginoon Diyos. Kami nagpapasalamat dahil ikaw ito na gumagawa sa aming buhay, na ikaw ang naghigit pa, nagbibigay ng alab, katulad ng aming inawit na patuloy na nagbo-born sa aming Panginoon Diyos, sa aming mga puso, na kami po ay makapakinig ng iyong mga salita. O dakilang Diyos, maraming salamat po, at ito po ay aming itinatagubilin lamang, inihiling at dinadalangin sa iyong banal at dakilang pangalan lamang po, aming Panginoon Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. At pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Pwede po ba yung malakas-lakas yung kaya natin na ibigay na palakpak sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. At kayo po ay inanyahan ko, mga kapatid, na magsiupo. At pwede po ba natin, Sister Ann, dalhin dun sa slides natin? At hihingi po ako ng tulong sa ating mga kapatid, mga deacon, yung remote po, para po maging madali po yung pagtatalakay natin. Thank you, Barjeric. Yung ano po natin, para pong nagwawala-wala, nagpapatay-patay itong monitor natin sa unaan. Di siya gumana po. Okay, mga kapatid, tayo po ay babalik po sa ating series na patungkol po sa Church of Pergamum. Kung niyo pong matatandaan ay napakarami na ng ating dinaanan at talagang masasabi ko na napakatagal na nitong tinatalakay natin. Ngunit sa aking puso naman, mga kapatid, na pinapadama ng Panginoon, na mas maigi na dahan-dahanin na lamang ang mga bagay na ito upang mas marami tayong maunawaan, na bagamat dahan-dahan, mga kapatid, ay nawa ay wala tayong masasayang, mapapalampas sa bawat inspirasyon sa mga verses na nababasa natin dito sa
tinatalakay natin mga kapatid. At tayo po ay magpapatuloy na, nandito na tayo sa verse 16, na nung nakaraan mga kapatid ay tinalakay po natin yung the doctrine of Balaam, na sabi po sa verse 14, "But I have a few things against thee, because the house there them that hold the doctrine of Balaam." Na sa panahon po, mga kapatid, ng Church of Pergamum, ay meron na pong humahawak na mga aral ni Balaam. At tinalakay po natin noon kung sino si Balaam, at nalaman po natin, mga kapatid, na doon sa Old Testament, si Balaam po ang kauna-unahan na nagturo po sa bansang Israel, sa Israel po, sa mga Hudyo, sa bayan ng Diyos, ng pag-idol worship. Na tinuruan sila ng to commit fornication, mga kapatid, na napag-aralan po natin noong nakaraan, na si Balaam, tinuruan niya po si Balak, kasi dapat siya yung magko-course doon sa mga Israelita, ngunit ang nangyari, ano po mga kapatid? Ang ibinigay sa kanya ng Diyos, imbis na i-course niya yung Israelita, ay pinagpala pa ng higit yung mga Israelita. Nawa po ay natatandaan nyo, mga kapatid, na sa panahon po ng Church of Pergamos, meron na po ganyan, na idol worship in commit fornication. At alam nyo po ba na ang pag-idol worship po, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ibang Diyos, na liban po sa ating Panginoong Diyos na tunay, ito po ay fornication, pangangalan niya. Kaya sabi po dito, "Who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication." Yun po ang nakakalungkot, na dito sa Church of Pergamos ay meron na dito. At sumunod ay tinalakay natin nung nakaraan yung the doctrine of Nicolaitans. Na dito natin malinaw na naintindihan, mga kapatid, na dito nag-umpisa yung church ng Katoliko. Na dito sa panahong ito, na tinalakay natin nung nakaraan, napakarami history, patungkol sa history, at itong the doctrine of Nicolaitans, na hindi na lamang po yung politics yung pinanghahawakan ng mga tao, kundi maski man yun, the people of the church, ay gusto nilang hawakan sa kalin na sila na yung magmando. At ito po yung the doctrine of Nicolaitans, na sabi ng ating Panginoon, "Which thing I hate." Na kung inyong matatandaan, mga kapatid, doon sa Ephesian Church Ages, hate rin po ito nung church, nung Ephesians, nung mga iglesia doon sa Ephesians. At ito ay kaisipan pa lamang, pero pagdating dito sa Pergamos, ito po ay naging aral na. Nawa matandaan ninyo, mga kapatid. Kaya sabi po dito sa verse 16, "Repent, or else I will come unto thee quickly." Kaya may title po tayo, subtitle, na "The Warning and Rewards." Na ito po, pag pinag-usapan po yung salita na repent, pagsisisi, ito po ay napakaganda dahil meron tsansa na patatawarin ng Panginoon. Di ba, mga kapatid? Na matuto lamang tayo na isuko sa Panginoon, magsisi sa mga maling gawa, mga kapatid, ay patatawarin. "Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth." The warning and rewards. At pag-uusapan po natin, what is warning? Ano po ba yung ibig sabihin ng warning? Bakit naging warning and rewards po yun natin? At kung kayo po ay nagbabasa ng the exposition of the 7 church ages, na hinihiwalay ni Barbanham sa kanyang aklat, yung salutation, at ito ay nasa huling bahagi na dahil ito yung warning na para sa church ng Pergamos, at sumunod nito ay yung rewards. At minaigi ko na ma-title na the warning and rewards, mga kapatid. Sabi po dito, what is warning? Kinuha ko po sa dictionary. Sabi po,
caution against danger or against faults or evil practices which incur danger. Na sa ibang ano pa po ay advance notice of something. Na yung warning po pala mga kapatid, napakaganda ng bagay nito. Yung warning na ibig sabihin. At sabi ko nga po kanina mga kapatid, yung binasa natin sa Matthew chapter 25 patungkol sa 10 virgins at sa midnight mga kapatid, habang nag-aaral po ako patungkol dito sa warning, meron po ako nagbabasa mga kapatid, meron akong nadaanan na article. At yung article po mga kapatid ay patungkol po sa doomsday clock. Na habang nag-aaral po ako na doon sa article, may title siya na Doomsday Clock Warns We're Alarmingly Close to Uninhabitable Earth. Na yung salita po doon na nakapagano sa akin yung warns, na habang ako ay nag-aaral patungkol po sa warning. Alam nyo po ba, sabi po, the Doomsday Clock, which its hands hovering close to midnight, na to midnight raw po yun hovering, na it's a symbolic device that is designed to warn the world how close it is to catastrophe. Na itong doomsday clock po, ginagamit po ito para po yung buong mundo ay dinisign po ito para warningan po yung mga tao, yung mga buong mundo, mga bansa, na how close it is to catastrophe. At alam nyo po ba mga kapatid, nung una po na gawin po itong doomsday clock, mga kapatid, na ito po ay Manhattan Project raw ng mga scientist. Mga scientist, mga kapatid, ay dinisign nila ito nung una, mga kapatid. Kung di po ako nagkakamali ay bago ito mag-midnight, inilagay nila parang 7 minutes. Alam nyo man, di ba, yung doomsday clock, dahil ito ay tinatalakay na ng ating apostol, na patungkol sa doomsday clock, kung gaano po ito kalapit sa midnight, kung titingnan nyo po yung relo natin sa kalagitnaan, sa alas 12, ganun po kalapit na yung catastrophe na sasapitin ng mundo. At umpisa po ito na 7 minutes. Malayo pa, di ba? Pero nung pagpasok po at the beginning po ng January nitong 2023, nitong taon natin, 2023 mga kapatid, in-adjust po ito ng mga scientists. Sa tingin nyo, ilan na kaya? Ilang minuto na lang? Noon, nakaranas raw po yan ng 2 minutes. 2 minutes na lang before doomsday, yung catastrophe na sasapitin ng mundo. Pero nitong sa atin, 2023, alam nyo po, yung naging 90 seconds na lang. Di ba? Na sabi raw po sa pag-aaral, 1947 po ito, yung doomsday clock ginawa ng mga scientists, 7 minutes. At pagkatapos ng mga ilang taon, nung magkaroon ng mga gera, ng atomic bomb, mga kapatid, naging ito ay 2 minutes. Pero pagdating po noong 1991, dahil nagkakaroon ng mga treaty, mga pag-uusap na sabi ng mga bansa, pag tayo'y naglaban-laban, nagyera, bawal ang atomic bomb, wag nang gagamitin. At pag 1991 po, pag-sign nila ng mga treaty ng mga bansa, naging 12 minutes po, mga kapatid. Pero lately lang, ngayong pag-uumpisa ng taon, in-adjust nila ng 90 seconds before doomsday, yung catastrophe na sasapitin ng mundo. At alam niyo po ba mga kapatid, na katulad dito, yung midnight, pag midnight, katulad doon po sa the 10 virgins, ito pala ay malapit na. Kaya kinakailangan natin before midnight, mas sigit pa po tayo na nag-iinit, nag-aalab pa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga po doon sa kanta, I wanna be burning the midnight oil. Mga kapatid, sabi na nawa, there is a virgin bride
burning the midnight oil. Na habang papalapit doon sa midnight, mga kapatid, yung mga mananampalataya na kinikilala ang kanilang mga buhay bilang kabahagi, nobya ng ating Panginoong Jesucristo ay may ginagawa. Sabi nga po doon sa inawit kanina, I wanna be burning the midnight oil. Yon, will work till Jesus comes, will work. Amen? Na meron po tayong gagawin. At dito po, ang warning po, advance notice of something. Ito po ay advance na pasabi na caution against danger. At napakaganda po dahil ang Panginoon ay meron siyang warning. Sabi dito, repent or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. At sa 2 Chronicles po, mga kapatid, chapter 26, verse 15 to 17, sabi po dito, and the Lord God of their fathers sent them by His messengers. Titignan niyo po, mga kapatid, na bagamat ito'y nasa Old Testament, mga kapatid, na dati-rati pa man, umpisa ng paggawa ng ating Panginoon ay meron siyang sinusugo, mga messengers, at sabi po dito, na sa panahon po rin natin sa 7 church ages ay mga messengers ang ginagamit ng ating Panginoon. At dito meron rin siyang messengers rising up betimes and sending because He had compassion on His people and on His dwelling place. Na ang ating Panginoon Diyos raw ay nagsusugo ng mga mensahero. At sabi sa verse 16, but they mocked the messengers of God and despised His words and misused His prophets until the wrath of the Lord arose against His people till there was no remedy. Ito po yung nararanasan po ng mga Israelita, mga kapatid, na ang ating Panginoon Diyos raw ay nagsusugo para sa mga Israelita, na mga mensahero, na mga propeta, na magpapaalala sa kanila, magwawarn, pero anong ginagawa nila? Na imbis na makinig sila doon sa mga nagwa-warning sa kanila, they mock and despise His words, mga kapatid. Therefore, He brought up upon them the king of Chaldees. Ito po'y naranasan ng mga Israelita, who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary and had no compassion upon the young man or maiden, old man, or him that is stooped for age. He gave them all into His hand. Dahil po sa katigasan po ng ulo ng mga Israelita, hindi sila nakinig sa mga isinusugo ng Diyos, na imbis na makinig sila sa mga mensahero, ay they mock. At sa panahon po natin, meron mga mensahero na 7 church ages para sa nobya. At kinakailangan pala natin, mga kapatid, na ito'y pakinggan natin. Kung ayaw natin na maranasan yung sabi dito, and will fight against them with the sword of my mouth. Na naranasan ito ng mga Israelita. They were slew by the sword, mga kapatid. At sa Ezekiel chapter 3, verse 17, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Na pinapatungkulan po si Ezekiel, sabi po ng Panginoon Diyos, ikaw ay ginawa ko na watchman para sa bayan ng Israel, sa bahay ng Israel. Therefore, hear the word of my mouth and gave them warning from me. Na yung mga mensahero po pala sa panahon ng mga sa Old Testament, mga kapatid, yung mga propeta, ay sila ay tinuturing ng Diyos na watchman. At sabi po dito, and gave them warning from me. At sa verse 18, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Ito po ay warning para po doon sa mga masama. At hindi mo pinagpaunahan siya, ang pinagpaunahan po ay yung warning. Sabi po dito, at hindi mo siya winarningan yung masama, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, ay gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan.
Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Pag yung mensahero po pala mga kapatid, yung watchman, ay walang pakialam po doon sa mga masamang tao. Nakikita niya, pinapabayaan lang, hindi niya winarningan, hindi niya sinabihan ng katotohanan, na hindi sila hinikayat na magbago sa kanilang lakad, sa masamang lakad. Yung dugo po pala ng mga masama na yon, mga kapatid, sisisiya sa atin iyon ng Diyos doon sa kamay ng mensahero. Doon sa mga nagsasalita, doon sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. At sa panahon po natin, meron po tayong watchman, mga nagbabantay, mga kapatid. At sa panahon po natin, ito po yung fivefold ministry, mga kapatid, na patuloy po nagpapaalala, nagwa-warning. At nawa, mga kapatid, yung mga pagpapaalala nila, pagwa-warning nila, napapakinggan po natin. Can we say amen? Amen. Nawa po ay pinapakinggan po natin yung mga pinapangaral. At sabi po dito sa verse 19, gayon may, kung iyong pagpaunahan ang masama, sabi dito, gayon man kung warningan mo ngaya ang masama, mga kapatid, at siya ay hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Na kung tayo po ay nagbahagi po sa masama, bagamat minsan, di ba, alam natin ano kaya to tatanggap o hindi. Pero sabi dito, pag winarningan natin sila, pinagpaunahan ng pwede nilang sapitin, mga kapatid, mamatay man sila, mga kapatid, sabi dito, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Ito po ay obligasyon ng mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Maski man hindi po nagbabahagi tayo, mga mananampalataya, meron po tayo gampanin para po doon sa ating mga mahal sa buhay. Na sila po ay palalahanan at ipakita na warningan po sila, mga kapatid, sa mga sasapitin na mga bagay nito. Na nakita natin sa una, yung masama ay hindi winarningan. Nung siya ay mamatay, ang kanyang dugo ay sisiya sa atin sa kamay po ng mga lingkod na hindi man lang, walang pakialam, hindi nag-share. Pero dito sa ikalawang bahagi, yung masama, siya po ay winarningan, ang iniligtas raw po doon ay yung kaluluwa, yung sariling kaluluwa ng nagbahagi dahil hindi po siya nagkulang, mga kapatid. At sa verse 20, muli, pagka ang isang taong matuwid, ito naman po ay taong matuwid na. Kung titingnan po natin dito sa bilang mananampalataya, ito po ay taong matuwid na nakakilala na sa Diyos at sabi dito ay lumihis sa kanyang katwiran. Meron na siyang tinanggap. Pero ano yun sinasabi ng Biblia? Yung mga umaatras po at gumawa ng kasamaan, ito po yun mga hindi na nagpapatuloy sa kanilang lakarin, pananampalataya. Sabi dito, at ako'y naglagay ng katitisuran sa harap niya, siya'y mamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Nung siya raw po ay mamatay, dahil sa hindi mo winarningan, siya ay mamamatay sa kanyang kasalanan at ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi alalahanin. Na kahit man gumawa siya ng mga una ng mga matutuwid, magandang mga bagay, kasi seryoso rin naman, di ba? Nakita natin mayroong mga mananampalataya, sa una seryoso rin. Pero pag ng mga bagay na katitusuran, sabi raw po ng ating Panginoon, nung ito ay mamatay, mga kapatid, na mamatay, kahit man yung mga ginawa niyang mga mabuti, ay hindi na po alalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Dahil hindi po nagampanan yung dapat mo pong gampanin sa mga taong ito, sa matuwid. At sa verse 21, gayon may, yun doon po sa dating matuwid, mga kapatid, gayon may, kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, na ikaw po ay nag-warning na po doon sa taong matuwid upang hindi magkasala. Nakikita mo, di ba, na unstable yung taong ito, yung mananampalatayang ito, at winarningan mo, at siya ay hindi nagkakasala. Maganda po ito na bagay, mga kapatid. Siya ay walang pagsalang mabubuhay sapagkat siya ay nahikayat at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa.
Ito po ay magandang part, mga kapatid. Na yung matuwid, taong matuwid, nakita mo siyang na wag siyang magkasala, na warningan, na pagpaunahan mo, siya po ay mabubuhay. Nais po natin, lahat dito tayo ay may buhay na walang hanggan. Amen, mga kapatid. Ito po yung talagang inaasam natin, hinihintay natin sa ating Panginoon na magkaroon ng buhay na walang hanggan at iyong ililigtas ang iyong kaluluwa. Na yun sa pagbabahagi po pala ng salita ng Diyos, ng katotohanan, ang inililigtas mo rin po pala, yung buhay mo rin, mga kapatid. At sa Ezekiel chapter 33, tayo ng malayo-layo doon sa chapter 3, kung di ako nagkakamali, mga kapatid, naging 33. At sabi po dito sa verse 1, "Again the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coast, and set him for their watchman, if when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people." Ito po ay patungkol na sa parang sa literal na po na watchman. Kung magseset raw po ng tagapagbantay, mga kapatid, ay kinakailangan itong watchman na ito na kung makita niya na mayroon parang mga kalaban na susugod, na mayroong mga dalang tabak, mga kapatid, kinakailangan na blow the trumpet and warn the people. Na katulad sa mga napapakinggan natin dito, mga kapatid, na ako'y natutuwa dahil sabi ko, Panginoon, maraming salamat dahil mayroong mga watchman dito sa church na nakikita nila na mayroong nakikita na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Mayroong namiminto na mangyayari. At anong ginagawa? Mayroon po pagbublow ng trumpet na ginagawa at pagwawarning po sa bayan, sa church, mga kapatid, sa people of the church. At nawa ay pinapakinggan nyo ito, mga kapatid, yung mga warning na ito, na alam natin mayroong magaganap. "Then whosoever heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon in his own head." Na yung watchman, nagblow siya ng trumpet and warn the people, siya po ay ibinahagi niya yung salita ng Diyos upang warningan yung mga nasa iglesia, mga kapatid, kung hindi ito papakinggan ng mga nakikinig, yung trumpet at yung warning, kung siya man po ay mamatay, mga kapatid, walang ibang sisisihin. Yung kanyang sarili. Dahil yung watchman, nagblow siya ng trumpet, mga kapatid. Sa verse 5, "He heard the sound of the trumpet and took not warning. His blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul." Yung makinig po pala kayo, mga kapatid, sa mga warning, mga pagpapaalala, ay inyong inililigtas ang inyong kaluluwa. Nawa ay yamang sinasabi na papakinggan natin, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Meron namiminto na mangyari. Meron tayong inaabangan, mga kapatid, ay mas higit po tayo na nagiging maalab po sa pananampalataya. But, sabi sa verse 6, "But if the watchman see the sword come and blow not the trumpet," bagamat yung tao raw na yon, yung watchman, yung nagtagabagbantay, mga kapatid, na nakita na yung kalaban, mayroong mangyayari, mga kapatid, pero hindi hinipan yung trompeta, and the people be not warned, hindi winarningan yung mga tao. "If the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity." Sa kanyang kasamaan, siya po ay kukunin, "but his blood will I require at the watchman's hand." Mga kapatid, na yun po yung gampanin ng watchman, na kinakailangan, pag nakita yung sword, yung mga kalaban, ay kinakailangan hipan yung trompeta para maging warning po sa iglesia. "So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word of my mouth and warn them
from me, mga kapatid. Dito sa ating iglesia, mga kapatid, ay napapakinggan natin hindi na bago na palagi nga ito naiisip ko yung patungkol kay Daniel na ibinabahagi sa atin ng ating kapatid, Brother Ryan, na nung si Daniel raw po, mga kapatid, ay makita niya yung talaan, yung timeline na nung paglaya ng Israel, meron siyang inaabangan, ay meron siyang ginawa, mga kapatid. At sa panahon natin, meron tayong makikita mga watchman. Ito yung mga lingkod ng Diyos na ginagamit. At lalong-lalo na yung mga mensahero po sa 7 iglesia ng kapanahunan, mga kapatid. Therefore, thou shalt hear the word of my mouth and warn them from me. Na ito po yung gampanin ng mga watchman, mga kapatid. Sa Revelation chapter 2, na babasahin natin ulit, and will fight against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Na kung titignan nyo po, mga kapatid, sino man raw po na may pakinig, ay pakinggan, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Nabasa nyo po ba, mga kapatid? Nasabi dito, what the Spirit saith unto the churches. Ito po ay naka-plural. Churches na hindi lamang po doon sa church ng Pergamum. Tinutukoy na kung babasahin niyo po yung sa Ephesians, ganun rin. Let him hear what the Spirit saith unto the churches. At kung ating titingnan yung mensahe po dito sa Revelation chapter 2, dito patungkol po sa Pergamus Church, ay ito ay pertaining rin po, nakabahagi rin po tayo, mga kapatid. Bilang kabahagi tayo ng iglesia sa 7 kapanahunan, mga kapatid. At atras tayo sa Luke chapter 17, sabi po dito, verse 26 to 32, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the day of the Son of Man. Na katulad raw po sa araw ni Noe. Alam niyo po ba yung araw ni Noe? Yun po yung araw po ng pagdilubyo. Yung pagbaha, mga kapatid. So shall it be also in the days of the Son of Man. Na kung paano raw sa araw ni Noe, ganun rin raw po sa araw po ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. Sabi dito, they did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage. Na sa panahon po ni Noe, ganun raw po. Sila po ay nanginginain, nagsisiinom, nagsisipag-asawa. They were given in marriage until the day that Noe entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Na sa panahon raw po na Noe ay ganun ro po ginagawa ng mga tao. Abalang-abala, mga kapatid, sa kanilang pamumuhay. At sa verse 28, likewise also as it was in the days of Lot. Naalala niyo po ba yon sa panahon rin po ni Lot na they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. Na sa panahon po ni Lot, nung gunawin po ang Sodom at Gomorrah po, mga kapatid, na mayroong paghatol sa Sodom and Gomorrah, mga kapatid, ang ginagawa ng mga tao, abalang-abala sila, nagsisikain, nagsisiinom, nagsisibili, nagsisibenta, mga nagtatanim at mga gumagawa. They builded, mga kapatid. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Ganun rin po raw po ang mangyayari na ang anak ng tao ay marireveal, mga kapatid. In that day, he which shall be upon the housetop, and his staff in the house, let him not come to take it away, and he that is in the field, let him likewise not return back. Remember Lot's wife.
Alam niyo po ba mga kapatid, kaya naging pillar of salt. Yun asawa po ni Lot, mga kapatid. Dahil po, sabi dito na, let him not come down to take away, and he that is infilled, let him likewise not return back. Yung bilin po ng anghel sa kanila, mga kapatid, sa pamilya ni Lot, ay huwag silang lilingon. Nung gunawin ang Sodom and Gomorrah, mga kapatid. Pero yung asawa ni Lot, marami siyang inalala. Naalala yung kanilang kabuhayan, mga ari-arian. Siguro marami doon, mahal sila sa buhay. Mga kapatid, yung mga kapitbahay nila, nag-aalala siya doon sa mga bagay-bagay ng mundo. Na panahon na para sila ay lumikas, mga kapatid. At nawa, bilang tayo mga mananampalataya, meron nakikita, meron mga warning na napapakinggan, mga kapatid, ay wala po tayo sa kalagayan na ganito. Na abala po sa ating mga buhay. Napakaganda mga kapatid na meron po tayo na kaparaanan, meron tayong ginagawa habang naghihintay sa ating Panginoon Diyos. Ngunit nawa, wag po natin na doon ubusin, gugulin natin yung oras natin. Na napabayaan po natin yung pag-burn po, yung pag-trim po natin sa ating lamps. Na ang Diyos po ay patuloy nagwa-warning sa atin, patuloy na nagsusugo ng mga mensahero, ng watchman, napapakinggan natin Sunday, every Wednesday, tila baga paulit-ulit na lang. Sabi nga po nung, meron akong napakinggan na parang pastorata, parang ayaw niya dito sa church kasi ang paulit-ulit raw po na pinapangaral dito yung rapture. Pero sa atin, di ba, kasiyahan natin yun. Ito yun ang hinihintay natin. Yung rapture. Amen? Pero sa mga denomination po, ayaw nila nun. Rinding-rindi na sila na paulit-ulit na lang raw, rapture, rapture, rapture. Pero sa atin, ito po yung pinaka-papanambikan natin, mga kapatid. Kaya nawa, mga kapatid, yung buhay natin pananampalataya ay mabalanse po natin. Na hindi po tayo masumpungan na ganito sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot, abala sa mga bagay na ito. Sabi po sa Revelation chapter 3, verse 15, verse 17, sabi po, ito sa panahon po natin, Laodicea. Sabi po, I know thy works. Alaw raw po ng ating Panginoon Diyos yung mga ating mga gawa. That thou art neither cold nor hot. I will thou wert cold or hot. Na hindi raw po malamig, hindi rin mainit. So then, because thou art lukewarm, maligamgam, mga kapatid, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Na yung mga mananampalataya raw po, mga na malahininga, malamig sa pananampalataya, mga kapatid, ito po ay iluluwa. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art rich, and miserable, and poor, and blind, and naked. Ganyan po ang kalagayan ng Laodicea, na inaakala nila ng panahon na ito, na sila po ay mayaman na, sagana. Di ba? Kung titingnan natin sa ating panahon, yung mga iglesia, yung mga kasimbahanan, akala nila, napakayaman na nila. Na kung titingnan nyo po sa buong panahon ng mga iglesia na ito, sa pitong kapanahonan na ito, sa panahon po natin, nagagandahan yung mga churches. Di ba, mga kapatid? Sa panahon noon nila Apostol Pablo, ano ginagawa nila? Wala sila doon mga churches. Sila po ay nagbabahay-bahay at sila po ay hinahunting. Patago pa nga po silang nagtitipon, mga kapatid. Pero sa panahon po natin, kung titignan nyo, yung mga iglesia, yung mga kasimbahanan, meron pa mga lightings. Na parang disco. Nakakita na po ba kayo ng gano'n na gawain? Na mga denomination, na pag nagtutugtugan talaga,
Grabe, parang concert na madadala ka talaga, doon ka, dahil sa ganda po ng gawain nila. At sabi po dito, because thou sayest, I am rich, and includes with goods and have need of nothing, na akala ng mga kasimbahanan sa panahon natin ngayon, sila po ay mayaman na at need of nothing, and knowest not that thou art rich, miserable and poor, blind and naked. Na ito'y kaaba-abang kalagayan po na mahirap, akala nila na sila'y mayaman na, pero sa salita ng Diyos, sila po ay mahirap. Akala nila marami na silang nakikita ng mga kapahayagan, pero sila po ay bulag at hubad, mga kapatid. At bilang mga mananampalataya, kinakailangan po natin makita natin na hindi po tayo sa ganitong kalagayan, na hindi po tayo lukewarm. Ngayon, habang tayo ay patuloy na napakikinggan natin, merong warning na malapit na ang pagdadating ng ating Panginoon, na kinakailangan tayo po ay mainit sa pananampalataya, na huwag paluya-luya sa panahon natin ngayon, na lukewarm, malamig. Minsan atin, minsan wala. Minsan atin, wala. Pag ganun po ang kalagayan natin, mga kapatid, mapapabayaan po natin yung spiritual natin, na imbis na yung nag-aalab na puso natin sa salita ng Diyos, unti-unti po ito na aandap-andap, na manlalamig po yung pananampalataya natin. Dahil nagkukulang po tayo, na kinakailangan po natin yung pagkain natin spiritual. At sabi po dito sa Deuteronomy, mga kapatid, pagpapatuloy, beware that thou forget not the Lord thy God. Para po ito sa atin, mga mananampalataya, na ito po ay warning na wag po natin kakalimutan ang ating Panginoon Diyos. In not keeping His commandments, in His judgment, in His statutes, which I command thee this day. Nung nakaraan, ipinangaral sa atin ng ating apostol na patungkol sa commandment na si Leah at si Rachel. At minsan, sabi niya, ang mga mananampalataya, gustong-gusto yung biyaya, yung Rachel. Pero yung commandment na si Leah, nandun pala yung pagpapala doon sa pagsunod sa commandment, mga kapatid, ay napapabayaan po natin. Yun ang inaayaw natin. At sabi po dito, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments. Sa verse 12, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly house, and dwelt therein, ang tao raw itong tao ito, na nung siya raw po ay kumain na, mapuno, mabusog, has built goodly house, magandang mga bahay, naninirahan doon, and when thy herd and thy flocks multiply, yung mga pag-aari po, mga kapatid, and thy silver and thy gold is multiplied, yung mga salapi, pera, yung mga silver and gold, and all that the house is multiplied, na lahat ng mga bagay, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God. At sabi dito, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Na bilang tayo mga mananampalataya, yung tinitingnan po natin na Egypt, yung sanlibutan, na dati po tayo po ay alipin sa kasalanan, mga kapatid, tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon Diyos, at wag raw po natin kakalimutan ang ating Panginoon Diyos sa panahon na maranasan natin yung mga bagay nito. At minsan ito'y nakakalungkot. Nakikita ko, masakit sa aking puso. Minsan nga, pag-iisip ako na mabuti pa noon yung kapatid na ito noon, sana ay, wag po kayo. Maintindihan niyo po, mga kapatid, yung nais ko na ibahagi. Wala po itong na masamang nais na hihatid yung kaisipan ko, na minsan po ay nagbubulay-bulay ako, nag-aalala dahil pag po kami ng mga topic,
yung mga ganito, mga ibabahagi, habang po kami ay nag-aaral ng mga bagay nito, dumudulog sa Panginoon, ang iniisip po namin ay kayo, yung mga mananampalataya. At minsan sa pagbubulay-bulay ko, ay maisip ko, mabuti pa yung kapatid na ito noon, nung medyo, anong tawang word niyan? Nung medyo parang nagigipit o kaya naman ay wala pang trabaho noon, nung mga una-una pa, ay talaga nandun, sigasig sa gawain, pag-attend. Ngunit, tingnan nyo mga kapatid, mayroong mga mananampalataya nung magkatrabaho, ay nawala na sa gawain. Maraming mga mananampalataya na ganun na ang yung nangyari dito sa church, na kung titingnan nyo mga kapatid, kung kailan tuloy nagkatrabaho, ay nandun na ng lamig sa gawain. Nawa ay hindi po tayo ganun mga kapatid. Marami ng mga mananampalataya na nangyari yan. Na dati-rati pinapanalangin, Panginoon, nawa po ay bigyan mo kami ng magpagkakakitaan dahil kinakailangan talaga. Pero nung matugunan na, meron ng trabaho, stable na, doon naman nalayo na. At hindi ko alam mga kapatid kung mayroong mga nagtatrabaho na maganda yung trabaho ngayon. Bagamat nakikita natin palaging sa church, hindi natin alam, baka malayo na yung puso sa Panginoon. Malamig na sa pananampalataya. Nakakalimutan na ang Panginoon. Na dati-dati nung walang trabaho, mainit sa pag-attend. Nung walang trabaho ay mainit sa pananalangin. Pero nung magkaroon na, mga kapatid, thine heart lifted up, na hindi na iniisip yung salita ng Diyos, kundi yung sarili na. Nawa, mga kapatid, ay makita ninyo na ito po ay pagbabahagi na warning po sa atin. Lahat po tayo dito na maging maingat po tayo. Na tayo man po ay tinutugon ng Panginoon sa ating mga pangangailangan, kinakailangan maging maingat tayo sa mga biyayang ito na binibigay sa atin ng ating Panginoon. At marami pa sana ako nasa isip, pinagbulay-bulay ko. Kaya lang sabi ko, na nadadama ko ngayon, magiging masakit na sa puso ng mga mananampalataya. At alam ko na naintindihan nyo, naunawaan nyo yung nais ko na ibahagi mga kapatid. Na hindi ko naman po iniisip na sana mawala na yung trabaho yung binigay sa inyo ng Panginoon. Pero nawa po mga kapatid, beware that thou forget not the Lord thy God. Na hindi po natin makalimutan ang ating Panginoon Diyos. Na hindi ito maging rason na mahiwalay po tayo sa ating pananampalataya. Sayang po mga kapatid, malapit na. Malapit na. Na sinasabi natin yung pananampalataya natin noon, na mga nakarang taon, nung kami po ay dumating dito ng 2013, 2014, masasabi ko mas malapit na ngayon ang pagbabalik ng Panginoon kaysa nung panahon na tayo po ay nag-umpisa sa ating pananampalataya. Na ngayon pa po ba tayo manlalamig sa paglilingkod sa ating Panginoon? Sayang po mga kapatid, na dapat po tayo ay mas higit pa na umalab po sa ating pananampalataya. He that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Na sino man po na may pakinig, pakinggan nyo ang sinasabi po ng Espiritu sa bawat iglesia. Tayo po ay magbasa ng quotation ng ating kapatid Barbara Branham. Sabi dito, now, since each of these messages is directed to the angel, human messenger, na itong mga mensahero po ito, mga kapatid, ay dinadirect po sa mga mensahero, sa mga watchman, a very great
responsibility. Ito po ay responsibility ng mga nasa fivefold ministry, mga kapatid. Sa mga ginagamit ng Diyos, sa mga mensahero, as well as a wonderful privilege is His lot. Na yamang ito ay great responsibility, ito naman po ay wonderful privilege. At ito po ay masasabi ko na bilang ginagamit rin ng ating Panginoon, ito ay wonderful privilege sa amin, para sa amin, na kami po ay nagagamit, nakapaglilingkod, nakapagbibigay po ng warning para sa inyo, mga kapatid. Na bagamat great responsibility sa aming mga puso, ito po ay paglilingkod sa ating Panginoon, na ito'y kasiyahan. To this man, God makes special promises. To this man, God makes special promises. As in the case of the 12 apostles sitting on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel, then remember, Paul was given a special promise, that of presenting the people of the bride in his day to Jesus. Kung inyong alalahanin, mga kapatid, si Apostol Pablo po, siya po ay mensahero po sa panahon po ng Ephesian Church Ages, mga kapatid. At siya po ay sumulat sa ikalawang Korinto, sabi dito sa chapter 11, verse 2, for I am jealous over you with godly jealous. Ito po ay mensahe niya sa kapanahonan niya sa Ephesians. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Na sa panahon pa lang po ni Apostol Pablo, ay ibinabahagi niya na ang pagbabalik ng ating Panginoon, yung marriage, na for I have espoused you to one husband, na ipinakilala niya ang ating Panginoong Hesukristo sa mga mananampalataya. So it will be with every messenger who has been faithful to the word of his hour in his age. At ganun raw po mangyayari sa bawat mensahero, sa bawat nagbabahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid, na ang ipinapakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Faithful word of His hour in His age. Kaya nga po, di ba, kung matatanda nyo, mga kapatid, si Barry Branham, tinitingnan niya kung paano siya pumili ng mensahero kada iglesia, ay tinitingnan niya, binabatay niya kay Apostol Pablo sa mensahe, sa mga aral ni Apostol Pablo. At kung titingnan nyo, mga kapatid, sa ating iglesia, ay bagamat hindi pa man ito tinatalakay natin noon, ako'y natutuwa dahil sabi ko, kaya pala na pakiramdam ko noon pa lang, sabi ko, parang paborito ni Kuya Ryan si Apostol Pablo. Dahil si Apostol Pablo palagi niyang ibinabahagi yung buhay ni Apostol Pablo, at iniisip ko noon, si Apostol Pedro, na-meet ang Panginoon ng personal. Pero mas sa pangangaral sa atin bilang sa mga hintil, mga kapatid, na ngayon ko na-appreciate na yung mensahe po pala talaga ni Apostol Pablo ay para po sa panahon ng nobya. Sa atin, mga kapatid. It will be so in the last days. It will be the same special reward that was given to Paul. Na kung paano po yung reward na ibinigay kay Paul, ay ganoon rin po sa last day. At sabi po ni Apostol Pablo, kung titingnan nyo po yung e-sword nyo po, mga kapatid, na sa Colossians chapter 1, verse 24 to 29, meron po yung title dyan, nababasa nyo naman, mga kapatid, Paul's Ministry to the Church. Yung ministry po ni Apostol Pablo sa iglesia. Sabi niya po, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo. Na ito po ay mensahero, mga kapatid, na siya ay nagagalak sa mga hirap na dinaranas niya dahil sa mga para sa church, sa iglesia. At aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayon ipinahayag
sa kanyang mga banal. Na meron daw po mga lihim, mga hiwaga, mga kapatid, sa panahon na nagdaan, datapwat ito'y pinahayag na po sa atin, mga banal, mga kapatid. Thank you, Lord. Na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Amen. Na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa na siyang akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Ganon po yung paggampan ni Apostol Pablo sa ministry niya po, mga kapatid, bilang siya yung mensahero ng Ephesian Church Ages, mga kapatid. At siya yung, sabi nga ni Barbanham dito, na siya yung so it will be with every messenger who has been faithful to the word, na the same kay Apostol Pablo, mga kapatid. At sa pagpapatuloy, mga kapatid, yes, ito po ay quotation muli, yes, I can see that God is going to give a special reward to His messengers. Alalayan niyo po, mga kapatid, yung title po natin, The Warning and Rewards. Na kung tayo ay makikinig sa warning po, meron po tayong reward na matatamo sa ating Panginoon. Yes, I can see that God is going to give a special reward to His messengers who have faithfully discharged in responsibility He has placed upon them. Sa mga mensahero, mga tagapagbantay, sa mga propeta, sa mga lingkod ng Diyos na faithful, na ginampanan po yung responsibilidad nila, mga kapatid. Meron special reward raw po ang Panginoon Diyos. If they have received the revelation of the word for the age and faithfully preach in their day and live what they preach, they will receive a great reward. Na hindi lamang po kinakailangan, mga kapatid, na yung tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos sa mga lingkod na tumatayo. Sabi po dito, if they have received the revelation, kung kanilang tinanggap ang kapahayagan ng salita sa kapanahonan nila, and faithfully preach, na ito po ay buong katapatan na ibinabahagi, ipinapangaral in their day sa kanilang panahon, at sabi po dito, and live what they preach. Na kinakailangan po pala yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi lamang po nagwa-warning, kundi ipinamumuhay kung ano po yung kanilang ipinapangaral. Amen? They will receive a great reward. Na kung ganun po tayo, balang mga ginagamit na sa ministry, na tayo po yung nagbabahagi ng salita ng Diyos, live what they preach, they will receive a great reward. Ano po yung live what they preach? Ito po yung pamumuhay na natin. Ito na yung mga buhay natin na hindi nakikita dito sa iglesia. Kung paano natin ipamuhay yung mga salita ng Diyos na ating ipinapangaral dito. Mga kapatid, at bilang man tayo mga nakikinig, mga mananampalataya, dapat ipinamumuhay rin natin yung ating napapakinggan na salita ng Diyos. At sabi dito, they will receive a great reward. Nais po ba natin ito, mga kapatid? Mag-receive ng ganitong great reward. Kinakailangan natin, bawat mapakinggan natin, bawat warning, pagpapaalala sa atin ay ipamuhay po natin, mga kapatid. Now, with this thought in the mind, look at this verse again. I will give him the hidden manna. We all know that manna was angel food. In
and was what God sent down upon the grass for Israel at the time of their wanderings. It was perfect food. It was amazing how those little pellets of food kept them in perfect health. Na kung titignan niyo po mga kapatid, ay yung hidden manna doon sa Revelation na pinangakuan na to them that overcome it, magtagumpay, ay pagkakalooban po, I will give him the hidden manna. Yung natatago po na manna, mga kapatid. At sabi po ni Abraham, alam raw natin na yung manna ay ito po ay angel food. It was what God sent down upon the grass for Israel at the time of their wanderings. Nung sila po ay naglalakbay, na lumabas sila sa Egypt, mga kapatid, at wala silang makain, ito po yun ibinibigay ng Diyos sa kanila. Na pagising nila sa umaga, makikita nila nandun na yung mga mana. Na pupulutin na lang nila, ito yung pagkain nila, mga kapatid. At sabi dito, yung mana yan, mga kapatid, it was perfect food. It was amazing how those little pellets of food, sabi dito, keep them in perfect health. No one got sick. Dahil po sa mana na yun. Wala raw po nagkakasakit. It was all they needed. When the ark was made, they put some of the manna into it. Kung inyo po maalala po sa Old Testament, na yun doon sa Ark of the Covenant, meron po doon mga laman at isa po doon yung manna, meron po doon manna na itinago si Moses. Then the ark was put behind the veil, and only the high priest would dare approach unto it, and then he had to have the sacrificial blood, the bread from heaven, symbolized by manna. Yung tinapay ra po na galing sa langit, ito po ay symbolized by manna. One day, came down from heaven and became life for all who believe on Him. At kung titignan niyo po mga kapatid, yung bread from heaven po ay ito po ang ating Panginoon sa John chapter 6 verse 35, sabi po, sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin na hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan may hindi mauuhaw. Na sa mga panahon nagdaan, mga kapatid, tila baga ito'y naitago na hindi nakikita ng mga tao, na hindi nila nakilala ang ating Panginoon, hidden manna. Pero doon sa mga mag-overcome, ito'y masusumpong nila, yung hidden manna, mga kapatid. At nais po ba natin na higit pa na makilala ang ating Panginoon, the hidden manna? Amen. At yan po, mga kapatid, the warning in rewards. At kung titignan niyo po, mga kapatid, ay di na sasapat ang oras natin. At talaga nung ako'y nagpiprepare, mahaba pa sana to, piniprepare ko. At gusto ko sana na putulin na, sabi ko, wag ko na muna kayang isama tong rewards. Kasi mapuputol rin. At nagbabalak ako na putulin na lang na maging title na lang, The Warning. Pero hayaan natin mga kapatid na sa mga susunod na pagtatalakay natin dahil ang oras ay hindi na magpapahintulot, ay matalakay po natin ng gusto pa yung verse 17. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Na dito tayo pupunta na sana mga kapatid. To him that overcometh will I give to it of the hidden manna, and will give him a white stone, in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Na gusto ko sana na dali-daliin na lang to, kaya lang ipinadama sa akin ng Panginoon na sayang yung mga ano rin dito, mapag-aaralan natin na marami pa tayo dito na madadaanan, mapag-aaralan patungkol sa manna, yung white stone, yung new name, mga kapatid, na ito po ay mas maganda pa na talakayin, na hihimayin po natin, mga kapatid. At sabi po sa verse 16, repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. Ito po yung warning po sa iglesia po ng Pergamos.
At hindi lamang po sa Pergamos, sabi po dito, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Mga kapatid, kung tayo mga nakaraan ay nakaranas ng panlalamig sa ating paglilingkod, kinakailangan po natin na tayo ay mag-repent lamang. Humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Na Panginoon, yamang nakapakinig muli ako ng warning sa araw na ito, nais ko na mag-umalab muli sa paglilingkod sa iyo. Na yung midnight pala, malapit na. Amen, mga kapatid? Nawa po ay, kung tayo man po ay may nakuha, kung tayo man po ay pinagpala, o kaya naman ay nasaktan, kung meron man po, ito po ay tingnan natin na salita ng Diyos. Na sabi nga po, saan ba yon? Sa Revelation chapter 3, kung di ako nagkakamali, hanapin ko lamang mga kapatid. Na di ko naaalala yun ano. Yung pakitulungan nga ako mga kapatid yun ano. Yung iniibig at sinasaway. Ano nga yung verse na yun? At nabasa ko na yung kanina. Parang pagod na yun ano, yung isip ko. Ito, Revelation chapter 3 verse 19. Na kung matatandaan nyo mga kapatid, nung nakaraan ito ay naging main text ko na patungkol sa be zealous in doing good works, mga kapatid. Nawa po ay naalala nyo yon. Na sabi po dito, as many as I love, I rebuke and chasten, be zealous therefore, and repent. Lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Kung tayo man po ay nakakaranas ng pagre-rebuke, napapakinggan natin sa ating mga lingkod, sa mga nagbabahagi, mga kapatid, ito po ay tingnan natin na pag-ibig po sa atin ng ating Diyos. Ito po ay warning, pagpapaalala. Sabi nga po, yung warning, yung meaning, what is warning? Caution against danger. Na kung ito lamang po ay papahalagahan natin yung warning sa atin, maiiwasan po natin yung catastrophe na pwede nating sapitin. Yung mga bagay na hindi magandang mangyayari sa atin kung tayo po ay makikinig sa mga warning. Kaya nawa, mga kapatid, kung tayo po ay ugali po natin na hindi po tayo para bagang nagagalit tayo o kaya merong sumisilakbo na nature sa atin. Minsan. At hindi rin ako exempted sa bagay na yan, mga kapatid, pag papakinig tayo na sinasaway tayo, na hindi lamang po dito sa church natin, halimbawa, meron ibang tao nakasaway sa atin. Minsan, di ba, medyo masakit. At meron umaano sa atin. Pero nawa, mga kapatid, na yung mga bagay na ito, tingnan natin as a warning. Na hindi po tayo, para hindi po tayo mapahamak. Kundi, dalhin po yung tuhod natin sa pagsisisi. Amen? Amen, mga kapatid. At yung title po natin, ano po natin sa ikatlong slide, Sister Ann. Yan po, the warning and rewards. At sa susunod ay pagpapatuloy po natin yung pagtatalakay natin. Sa Diyos lamang po, maiuwi ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. At akin po ibinabalik sa ating mahal na worship leader. At overtime, pagpasensyahan nyo, mga kapatid, at nawa ay meron po tayong napulot sa araw na ito.